Sa mga kabayan natin na gusto at nagbalak pumunta sa Canada, sana po ito ating video ay makatulong sa inyo. No? Meron tayong 40 katrabahador ang kinakailangan dito at ito po ay legit agency. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, itong ating pag-uusapan ngayon, itong ang 40 katrabahador ang kinakailangan at ito po ay sana ay ma-applyan ninyo, no? Yung ating mga kabayan na may mga sapat na mga qualification dito at again, sinasabi ko nga na sana ay masubukan nyo mag-apply kung kayo man ay mga qualify sa mga trabaho. Maraming nagtatanong sa atin na, Kuya Noy, ako po ay isang welder, saan ba tayo pwedeng maghanap ng mga trabaho, no? So again, ito pong ating pag-usapan ay mga trabaho dito nga sa Canada. And again, kung kayo man ay mapabilang dito, subukan nyo. Sa mga naghanap ng mga trabaho bilang isang welder, subukan nyo rin pumunta kayo sa DMW. Ano? Dahil dito ay meron din silang mga posting dyan, yung mga agency na baka pwede rin kayo. No? Kung ano man ang mga trabaho hinahanap nyo, puntahan nyo ang DMW website at yan po ay i-search nyo Canada. Lalabas po yan lahat ng mga agency na nagpapaalis na papunta ng Canada. Subalit kung kayo man ay walang nakikitang trabaho opportunity dyan nga sa DMW or workabroad.ph, punta kayo doon sa Job Bank or sa Indeed, no? Dahil napakagandang opportunity na kayo nga ay mag-research. And again, puntahan nyo rin yung Saskatchewan jobs dahil ang Saskatchewan ngayon ay talagang ang daming mga opportunity diyan, no? May mga trabahong napakarami diyan, mga truck driver, mga server, mga cleaning o ano-ano pa, agriculture. Subukan yung puntahan, no? Dahil napakagandang opportunity na kayo ay mag-umpisa sa mga lugar kung saan hindi ganong kalaking lugar kagaya sa Vancouver or sa Toronto, para at least kayo ay mas mabilis na makakuha ng mga opportunity dahil nga sa hindi ganun karaming tao diyan, plus yung mga kompetisyon ay hindi napakarami, no? Dahil konti lang ang tao, hindi naman ganun kakonting tao, but hindi ganun kalaki sa Calgary, hindi ganun kalaki sa Toronto and Vancouver, ang ito nga Saskatchewan. Subalit siya sabi sa inyo guys na maraming opportunity kung kayo man ay magbasa, mag-research, dahil nga tinuturo ko sa inyo. Kayo ay magbasa, kayo ay mag-research dahil napakalaking advantage yan na kayo ay nagbabasa, no? And again, bago kayo mag-apply, basahin nyo muna, tingnan nyo muna kung kayo ba ay qualify sa mga trabaho, tingnan nyo yung mga job description. Yan ang pinaka number 1 na kung kayo ba ay mag-apply ng mga trabaho, yung job description, tingnan nyo kung kayo ba ay may mga sapat na ginagawa sa mga hinahanap nila, no? Dahil importante yan na ang inyong mga job description at job description na hinahanap ng mga employer ay talagang magmamatch nga kayo at talagang kayo ay makukuha talaga dito, no? Dahil napakalaking advantage yan na kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho, meron kayong mga sapat na qualification, sapat na job description na maayos upang kayo nga ay makakuha sa mga trabaho dahil sa dami ng kompetisyon. Sinasabi ko sa inyo yan paulit-ulit na maraming kompetisyon, pagandahan ng resume, ano bang mga job description, ano bang mga job title ninyo, ano bang mga ginagawa nyo, ipansulat nyo. Okay? So, but again, nasa sa inyo na po yan dahil itong aking vlog dito nga sa ating channel ay talaga andito lahat. No? Ano bang agency, saan kayo pwedeng pumunta, nasa sa inyo na po yan kung kayo ba ay gagawin nyo yan o hindi. So, talagang kahit ano pang gawin ko, kung kayo naman ay hindi ganun ka nagre-research or nagbabasa, wala na rin ako magawa dyan. Okay? So, but anyway, again, ito ating pag-usapan ngayon ay ito ngang 40 katrabahador na kinakailangan dito nga sa Canada, no? So again, ito po ay papunta ng Saskatchewan, no? Sa Swift Current, Saskatchewan. Again, sinasabi sa inyo, napakagandang opportunity diyan kung kayo man ay mag-apply. So halika, tingnan natin, ito po ay nakapost doon sa workabroad.ph. So yun guys, ito po ang Omanville International Manpower Development Corporation. Sila po ay naghahanap ng trabahador dito bilang isang service technician work shift dito nga sa John Deere.
And again, ito po ang kailang salary. Wow, napakalaki ang salary nila per month ha. And again, ito po ay 40 katrabahador. Mayroon pa kayong oras na kayo ay ayusin ang inyong mga resume dahil ito po ay hanggang sa November 9 pa. Okay? So again, sana po ay makatulong yan sa inyo. So again, sinasabi ko nga sa inyo na importante na ang inyong mga job description ay sana magtugma sa hinahanap ni Oman Phil. And again, ito basahin natin. At kung kayo man ay may mga sapat na kagayang ganitong trabaho, kopyahin nyo na lang at ilagay sa inyong resume. At dagdagan nyo na lang kung ano pang mga ginagawa nyo bilang isang service technician. Okay? So again, ito po ang job description: inspection, diagnosis, repair, and service of agricultural equipment with a commitment of customer support and pride of workmanship. Apply the use of specialized tools, cutting-edge technology, and innovative solution to diagnose and complete complex repairs, performing preventive maintenance activities as per documented schedule and standards on equipment and related components. Maintaining current knowledge of John Deere agriculture product, the ability to use diagnostic tools and basic computer functions, participate of John Deere University training and their lead training to further development skills and technical capabilities. So again, sinasabi ko sa inyo, kung ano pa ang inyong mga, like sabihin natin, kayo ay nagre-repair ng mga diesel engine or gas engine, isulat nyo lahat. Kasi importante na alam nyo yung mga ginagawa nyo. Ano pa ba ang aside lang sa mga inspection niya, magdadiagnose kayo, nagre-repair kayo, sulat nyo lahat kung ano pang mga alam ninyong gawin na bilang isang service technician. Okay? Napakalaking bagay na kayo ay magsulat. Ayusin niyo dahil importante ito dahil 40 katrabahador. Ako, sure ball na talaga to. Kung hindi lang maayos ang resume nyo, yun lang tayo problema dyan. Okay? Again, ito po ay may mga 4 years work experience. Ito po yung kanilang qualification. And again, candidate must be a vocational diploma, short course certificate holder, and other or similar field. Certified journey person or equivalent. So, kung kayo man ay may mga certificate dyan, ano pa bang mga makakapag-qualify sa inyo sa mga trabaho, lahat ng mga certificate, lahat ng mga training, ilagay ninyo, or kung meron man kayong mga certificate niyan, i-keep nyo, ilagay nyo din dyan na meron kayong mga training, kung ano-ano mga training na yan, okay? So, importante na kayo ay ahead kayo sa lahat na nag-a-apply dyan, okay? Importante po yan. 4 years of experience performing service repairs, ability to perform basic repairs and required maintenance using special tools and equipment following technical manual procedures. Okay? And again, experience with John Deere is required. So, again, hindi ko lang alam kung meron ito sa Pilipinas, subalit importante yan na kayo ay mag-apply at ito po ay nandito nga sa Regina ang employer dito at walang placement fee. So again, sa mga nagtatanong dito, saan ba to si Oman Phil? Sila po ay nasa Parañaque, Metro Manila. Okay? So again, i-research nyo na lang ang kanilang agency. So again, sinasabi sa inyo guys na napalaking bagay na kayo nga ay magsulat sa inyong mga resume. Ayusin nyo pagsulat ang inyong mga resume, kung ano pa man ang inyong mga ginagawa. Kung kayo man ay may mga certificate, kayo man ay may mga awards or anything, isulat nyo. Ano ba mga ginagawa nyo bilang isang service technician? Isulat nyo lahat dahil napakalaking bagay. Sinasabi sa inyo, lahat ng mga ginagawa nyo, hindi lang sa service technician, kung kayo man ay mga service crew, kayo man ay mga manager sa kung ano-ano pa dyan, sa hotel, sa housekeeping, lahat yan isulat nyo. Dahil ang mga employer at ang mga agency, sila po ay nagre-rely dyan sa inyong resume. Kung pangit ang resume nyo, tapos na ang usapan. Pero pag maganda ang resume nyo, ang presentation ng resume nyo, na andyan na lahat, tuloy ang buhay. Magkakaroon kayo ng interview. Tapos niyan, interview ulit, baka panel interview, subukan nyo. Okay? Hindi naman importante kasi na
magaling ka mag-English eh. Ang importante, maka-understand, makapagsalita ka ng English, kasi syempre English ang usapan dito. So, yun lang naman importante. Hindi naman sinabi dito na anong age limit, ano ba ang kanilang requirements sa IELTS. Walang sinabi. Kaya nga sinasabi sa inyo na subukan nyo mag-apply. Ayusin nyo. Yung mga tips ko kanina na mga pinagsasabi, kopyahin nyo at ilagay sa resume, dagdagan nyo na lang ng mga ano-ano pa yung mga ginagawa nyo, panalo na. Okay? So again guys, sana po ay makatulong man lang itong aking mga vlog sa inyo. At sinasabi ko nga na maraming opportunity ang Canada. Meron tayong maswerte tayo dahil meron tayong mga legit agency sa Pilipinas na pwede ninyong puntahan kung kayo man ay talagang qualify sa mga trabaho. Subalit, paano ba tayo ma-qualify sa mga trabaho kundi ayusin ang ating mga resume, ayusin ang ating mga ano ba mga trabaho nyo. Okay? Kasi, sinasabi ko sa inyo na dito, pagandahan ng qualification. Dahil kung wala ka namang qualification, mag-apply ka sa Canada na wala kang alam, mahirapan ka. Okay? Ako na magsabi sa inyo, mahirapan ka. Pero kung meron kang alam, gamitin mo yan ng maayos at mag-apply ka sa Canada. Okay? So, patayin guys, kung hindi po kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe, at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. At pwede niyo i-share to ating mga videos sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak, na kagaya din sa iyo, na gusto pumunta ng Canada. Balang araw, baka naman yung mga asawa, pamilya nyo, makarating din dito. Okay? So, ang importante, tiwala at dasal. Hingiin nyo na sana kayo'y gabayan na kayo makarating ng Canada. At magkita-kita tayo dito at magkape-kape tayo. Okay? So, but again guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. Ako ulit si Noy Tibbs. God bless and have a wonderful day.